So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan tatalakayin natin ang the biggest Pinoy corn superstar sa buong Pilipinas. Well, na binago ng kanyang image kasi hindi na daw po siya nagpo-promote ng online casino na walang iba kundi si the biggest Balimbing. Walang iba kundi si King Lux. Palakpakan ang superstar na cornostar na yan. So ito po si King Lux, ang biggest na Pinoy corn superstar. Wala po siyang ginawang ibang content kundi ang tumulong, pero at the same time, nabibilaukan po siya kasi ang kanyang trabaho lang ay tumulong. So yun ang content, tutulong, tapos babalik sa kanya yung pera, doble-doble pa. Kunwari mga kahombre ko, ang kanyang kita ay sa isang video ay nasa 100,000. Ang balik po sa kanya ay mga 200 to 300,000. Ang galing, di ba? Ganyan po ang ibig sabihin ng corn stars, okay? Tumutulong pero huwag ka mag-alala. Napakatindi po ng balik niyan. Ang balik niyan ay doble o triple plus napakalalang followers plus napakalalang kita for sure. Now, umamin siya mga kahombre ko na siya daw ay nagpo-promote ng online casino back in the day. Nag-state siya na simula daw November 2022, nag-promote daw siya ng sugal 16 times sa kanyang channel. At napansin niya daw na kumakagat yung mga tao, lalo na sa tinatawag niya na cash giveaways. Kasi yun nga daw lagi ang simula ng kanyang mga video. Kasi magbibigay ako ng 20K sa mga magre-register, etc. etc. Tumigil na daw siya. Kasi masama daw yun. Masama daw mag-promote ng online casino. Kaya daw niya ginawa ang pagpo-promote ng sugal mga kahombre ko. Kasi hindi niya na daw kaya ang expenses niya, expenses ng team niya, na kanyang mga pinaggagawa sa kanyang mga content na pamimigay. Bibigyan kita ng magandang lesson today, King Lux. Bakit ka tutulong sa iba kung kahit sarili mo hindi mo kayang tulungan? That's my question. Napapaisip ako sa isang bagay lang. As he said before, ito daw yung kanyang dream job, yung pagiging pulubi. Meron siyang mga binibitawan na mga salita na malaman. Kung talagang babasahin mo ng ayos yung kanyang intensyon, mapapansin mo mga kahombre ko na wala pong maganda sa kanyang intensyon. His only intention ay magbigay ng content na tumutulong siya, tapos ang balik sa kanya ay napakalaking pera. Because this is a job for him. Imagine niyo po yung kahihiyan na nakukuha ng isang individual na ginagamit niya sa video. Kung saan binibigyan niya ito ng pera dahil kaawa-awa ang buhay, etc. etc. Napakaraming views usually na mga ganyan tulong. So now, mga kahombre ko, tinulungan siya. Ang next na ganap niyan, meron yung mga pamilya. So mga pamilya niya na, syempre, ang dami magtatanong sa pamilya, pinabayaan niyo na pala si ganito, pinabayaan niyo na pala si ganyan, napanood ko dun sa video ni King Lux. Kita niyo yon mga kahombre ko? Ayan yung isa sa mga kahihiyan na hindi kayang bayaran ng pera. Yung dignidad ng isang pamilya. Ganito kasi yan, King Lux. Uulitin ko sa'yo. Magpayaman ka muna sa sarili mo bago ka tumulong sa iba. Kasi walang point lahat ng sasasabi mo o pinaggagawa mong aksyon kung wala ka pang napatunayan sa sarili mong tao. Bago ka tumulong, make sure na billionaire ka na. Hindi yung nag-i-struggle ka pa sa buhay. Do a different content and makikita mo na babagsak ka. Exactly, tulad ng ibang Pinoy corn stars. Turned into online casino gambling influencer. Hindi mo na rin maibabalik, King Lux, lahat ng iyong pasensya, lahat ng iyong pagsosorry sa mga tao. I-explain ko to sa inyong lahat ngayon. Kasi nakasira ka na ng pamilya. Ngayon, uurong ka.
It's a big mistake. Hindi rin masama anyway na ikaw ay magpakumbaba, humingi ka ng pasensya sa mga ginawa mo, sa mga nangyari sa'yo. Pero ang tawag dito mga kahombre ko ay hypocrisy. Hindi siya katanggap-tanggap. Alam mo kung bakit? Kasi nakinabang ka. Isa pa na sinabi niya mga kahombre ko sa video niya ay ito. Siya daw ay consistent daw ang kanyang 1 million, 2 million views. Nagreklamo pa siya. Since nahawakan na daw nung Meta yung Facebook, nagbago na daw yung takbo. So, hindi na daw ganun kalaki ang kita niya. Kaya kinailangan niya talaga mag-online casino. Bilang ako, promoter din ako na malulupit na mga sugal. Never ko yan tinanggi. Up till now, nagpo-promote ako ng sugal. Pero mapapansin nyo, hindi na ako nagpo-promote ng online casino. Isa na lang. Talpakan na lang ang pinopromote ko ngayon. Huwag niyong kakalimutan. Hindi pa po nawawala ang malupit na talpakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang. Months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. 1 to 2 million views. So, ibig sabihin mga kahombre ko, nakatingin lang talaga itong tao na ito sa views. Sa views lang siya mga kahombre ko nakatingin. Nakatingin siya sa 1 to 2 million views. Ibig sabihin nakatingin siya sa revenue. Now, paano mo masasabi na ikaw ay isang humanitarian? Na ikaw ay isang charity vlog kung nakatingin ka sa return nung video mo? Hindi ka isang humanitarian or charity vlog kung tinitingnan mo na agad yung views mo. Kaya naman, mapapansin mo yan mga kahombre ko. Ang gagawin ng mga yan, tutulong, tas may napakasaklap na background music. Yung pag sobrang lungkot, with matching iyak, with matching scripted, mga kahombre ko. Sobrang tindi ng scripted. Kukuha sila ng tao, sasabihin nila, look, babayaran kita ng ganito, pero kailangan mo mag-acting. Ganyan, sobrang halata, mga kahombre ko. Sobrang halata yan. Makikita nyo yan sa mga corn stars na to, lalong-lalo na dito sa King Lax. May pang-donate siya ng kalabaw sa ibang tao, tumutulong siya. Tapos, manghihingi po siya ng donation ng sasakyan pick-up truck. Kung inipon mo na lang yung pinamigay mo dito sa tao na ito, King Lax, hindi mo na siya binigyan. Yun na lang mga pinaggagawa mong content, pinambili mo ng mga kagamitan, tapos inintay mo na maging maayos ka sa buhay mo, tas saka ka tumulong sa ibang tao. Di sana mas okay, di ba? Kaso wala. Negosyo kasi to sa'yo. This is a business for him, mga kahombre ko. This is not about helping. This is a business. He's always waiting for return of investment. Sa kanya mismo nang galing. Kasi lagi niya sinasabi na 1 million, 2 million. See? Ibig sabihin, nakatingin po siya sa kikitain ng video. In fact, do you guys believe na sa sinabi niya na ang revenue niya sa Facebook at sa YouTube ay straight lahat na pupunta sa tulong? Definitely no, mga kahombre ko. Paano magiging totoo yan? Paano ka gagalaw kung wala kang kinikita? Sa'yo na mismo nanggaling. See? Ikaw mismo ang nagbaon sa sarili mo by doing this type of video. GG na. Tapos na, mga kahombre ko. Dapat, instead na mag-acting ka ng ganyan, sana inayos mo muna yung sitwasyon mo. Sana inayos nyo muna na maging ayos kayong lahat. Hindi yung maghihintay ka na magkadaletse-letse yung providence of life mo. Kakaiba kasi to mga kahombre ko. Yung utak niya, pinipilit niyang ipakita sa mga tao, lalo na mga kahombre ko sa mga Kabisayaan. Yung mga Kabisayaan na mga Pinoy from Visayas, mas madali po silang mauto kaysa sa mga taga Luzon. Yan talaga legit. Kasi kapag nakapagbigay ng ganito, nakapagbigay ng ganyan, nakapagbigay ng ganito, ganyan, iba na agad ang tingin nila sa tao. Never sila mag-iisip ng masama because mga probinsyano eh. So iniisip nila na, wow, nakakatulong to, okay to, so this is God. Hindi nila naiintindihan, nakakahiya po sila sa mga taong nakakapanood sa kanila. Nakikita yung mga struggles nila na napakapangit sa life. Tas yun ang pinapakita niya, yun ang pang-clickbait niya. Diba? Hindi rin alam nitong mga tao na to na nakaka-gain ng mas pa sa binibigay niya. Itong si King Lax. Mas madami pa pong nag-gain si King Lax through them people kaysa sa binibigay niya.
So, ibig sabihin, talo pa kayo dito, mga manonood. Talo pa kayo dito, mga ipinapahiya niya kayo sa social media, sa buong social media, plus million views. In fact, mapapansin nyo, mga ka-hombre ko, this is just a big excuse from him. Kaya bumaba ang views mo, King Lax, kasi nabuksan na ang utak ng mga tao. Alam na ng mga tao yung pakulo nyo. Kaya wala ka nang pwedeng sabihin dyan, kundi pasensya na. Tapos na ang era ng ganyan. Gising na ang mga tao sa mga kabalbalan na pinaggagawa nyo. Kung talagang gusto mong tumulong, real talk ha, natutunan ko din talaga to kila Attorney Libayan and Boss Kayo, inuulit ko. Wala dapat camera. Tumulong ka sa sarili mo lang. Sa sarili mong will. Hintayin mo na may bumalik sa'yo. Hintayin mo na mangyari yung sinabi ng Word of God na mas malaki ang balik sa'yo kapag nakatulong ka ng sa loob mo lang talaga. Hindi yung may camera sa likod, puta, dapat magdadrama ako. Balik tayo sa tunay na issue regarding sa online casino. Ang totoo niyan, mapapansin nyo, kahit ako, hindi na ako nagpo-promote ng online casino. It's been few months now. Alam nyo kung bakit, mga ka-hombre ko? Hindi dahil sa tumalikod siya. Dahil ang hina na ng bigayan ngayon. Siya yung tipo ng tao na manunumbat na tao. Kasi wala na. Offeran mo yan ng 1 milyong piso, mga ka-hombre ko. Makikita nyo na sobrang hipokrito ng tao na yan. Makikita nyo na babalik yan sa pagpopromote ng online casino. Unfortunately kasi ngayon, sobrang hina na ng bigayan as in. From dati na 200 to 300k pesos per week, ngayon 20 to 10k na lang. Kaya nga hindi na rin ako nagpo-promote Hindi ako bababa ng ganun kababa para wasakin ko yung sarili ko sa social media. Di ba? Na nagpo-promote ako ng online casino. No way, man. You need to pay more than that. Ganun po ang nangyari sa kanya. Makikita natin yung ugali niyang balimbing. Yung tipong yun ang nagbigay ng plate sa kanya, nakakainin niya for almost a year. Yun din ang motibo ba't siya nakabili ng sasakyan. And yun din ang sisiraan niya ngayon. Kasi wala na po siyang magawa. Wala nang kumukuha sa kanya. Bakit last year, nung nagsisimula ka pa lang, King Lax, hindi mo sila siniraan? Kasi may kinikita ka pang malaki. Ganun lang yon, man. Huwag kang magmalinis. Kasi hindi ka malinis na tao. Once na pumasok ka na sa online casino, pumasok ka na sa sugal, sobrang balimbing, sobrang hipokrito mo kapag ka umurong ka. Once na, well, hindi naman. Once na siniraan mo sila because you were once a part of them. Ba't mo sisiraan? At ang kapal pa ng mukha mo, do you think people would believe na yung kinita mo sa sugal ay hindi yun ang ginagamit mo upang tumulong at mag-content ka? Siyempre, hindi totoo yan, mga ka-hombre ko. Ano ba naman yan? Siyempre, yun at yun din ang pera na ginagamit niya, pampaikot ng negosyo niya. Sa'yo na mismo nanggaling. Kinailangan mo kasi wala ka ng pambayad sa staff mo, wala ka ng pambayad sa editor mo, sa sarili mo, panggalaw mo. Ikaw sa'yo na mismo nanggaling. Bakit ka ba gumagalaw? Ba't ka ba merong editor? Ba't ba merong ka mga staff? Kasi dahil sa content mong poverty corn, see? Sasabihin mo pa na hindi mo ginamit yung kinita mo sa online casino to help. Now, sarili mo yung binaon mo. Diba? Man, tigilan mo tong mga shit mo na to because you are super funny. Sobrang nakakatawa siya, mga ka-hombre ko. Meron pa po siyang nasabi, mga ka-hombre ko. Negative daw po ang kanyang earning sa mga videos niya. Doon pa lang alam nyo na. Ibig sabihin, hindi kumikita ng tama yung video niya ngayon, mga ka-hombre ko. So, ibig sabihin, this is a real business for the guy. Alam nyo, pasalamat ako. Humina na ang views ng tao na to. Because yung mga ganitong klase ng tao, mga ka-hombre ko, yung ginagawang business, yung pagtulong, tas sisiraan pa yung online kasi yung sugal na nananahimik na hindi naman din siya pinilit, kundi siya ang gumusto dahil sa napakalaking pera. Sisiraan mo ngayon kasi wala ka nang kinikita. Grabe. Imagine niyo, mga ka-hombre ko, kung gano'ng ka-packed up yung ganong mentalidad. Oh my God, man. I'm super disappointed, King Lax. Next time, suggestion ko sa'yo, bago ka magsalita, aralin mo munang mabuti. Kasi sa sarili mong bibig nang galing ang ikakabaon mo. One love. Good fucking vibes.